Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng no-bake na kamote cake na siguradong magugustuhan po ninyo at ng inyong mga customers. So ayan, ito po ay pwedeng-pwede nyong pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. Para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, please check the description box below. Simulan na natin! Ang una po nating gagawin ay ang ating chiffon kamote cake. So, ayan. Ito po yung mga sangkap na atin pong kakailanganin sa paggawa po nito. So, meron ako ditong 1 and 1/4 cup of cake flour. Kung wala kayong cake flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. And 1/4 cup of white sugar. 1/4 cup of oil. Any brand will do, basta hindi yung natutulog kapag nalalamigan. 4 pieces of egg yolks. Ayan, ito po ay extra large. 1 and 1/2 teaspoon of baking powder. 1/2 teaspoon of salt. 1/2 cup of evaporated milk or pwede po kayong gumamit ng fresh milk. And then, meron ako ditong 1/2 cup ng mashed na kamote. So, ayan, binlender ko po ito. Pwede nyo po siyang i-mash lang kapag wala kayong blender. Mas maganda rin po kasi kapag blender kasi magiging pinong-pino po siya. Sa atin pong mixing bowl, salain po natin ang ating flour and ang atin pong baking powder para po maiwasan natin yung mga buo-buo sa atin pong chiffon cake. Pagkatapos natin itong salain, ilagay po natin ang ating white sugar and ang atin pong salt bago po natin ito haluin. After natin itong ma-mix, ay isunod natin ang ating mga wet ingredients. Simulan po natin sa ating egg yolks. Sunod ang ating evaporated milk. At isunod na rin natin ang ating oil. I-mix lang po natin ito ng konti bago po natin ilagay ang ating mashed na kamote para po hindi ito ma-overmix kapag po inihalo na natin ang ating kamote. So, ayan. Ilalagay ko na po ang ating kamote. And then, haluin natin ito until sa mag-fully combined lahat ng ating mga ingredients. Iwasan natin na ma-overmix ang atin pong cake batter. So, kapag ganyan po ang kanyang consistency ay okay na po siya, iset aside po natin ito. Para naman po sa ating meringue, ito po yung mga sangkap na atin pong gagamitin. So, meron ako ditong 1 teaspoon of vinegar. Kung meron kayong cream of tartar, ay maglagay rin po kayo ng 1/4 teaspoon. And meron ako ditong 1/2 cup of white sugar. At saka 4 pieces of egg whites. So, siguraduhin nyo po na hindi po natuluan ng kahit anong tubig or hindi basa ang inyong mixing bowl. Ganon din po ang gagamitin po natin na hand mixer. Ilagay natin ang ating vinegar. And i-beat po natin ito until sa mag-double size ang kanyang volume. Kapag nag-double size na ang volume ng ating meringue ay gradually add ang atin pong white sugar while beating. Kapag nailagay na natin ang ating sugar ay unti-unti po nating i-high speed ang ating mixer until sa ma-achieve po natin ang stiff peaks. So, kapag ganito na po siya, nakapag-form na po tayo ng stiff peaks, ay
ihahalo na po natin ito sa ating cake batter. Ngayon ay ifo-fold na po natin ang ating meringue sa atin pong cake batter. So, kuha lang po kayo ng konti and i-fold nyo po ng ganyan. I-scrape nyo po sa baba ng inyong butter. Ayan. Para po mag-fully combined sila. Divide into 3 portions para unti-unti nyo pong ilagay ang inyong meringue. Para po maihalo ito ng husto sa ating cake batter. So, ayan. Para po sa last portion ay ilalagay ko po ang aking cake batter at dito ko po siya ifo-fold. And then, iwasan nyo rin po na ma-overmix ang inyong chiffon cake. So, ayan, nakikita nyo, napaka-smooth na po niya. Kapag ganyan na po siya, ay iset aside po natin ito. Meron pa ako ditong dalawang pans. Ito po ay 6 by 3 inches and meron din po akong parchment paper. So, ang una po natin gagawin ay ibabrush po natin ng oil ang ating mga pans para po hindi dumikit at madaling i-unmold ang ating chiffon cake mamaya kapag naluto na. So, dapat ngayon pa lang po ay nagpapakulo na po kayo ng tubig sa inyong mga steamer. And ngayon naman po ay maglalagay na po ako ng parchment paper sa bottom ng aking pan. At maglagay na po tayo ng ating chiffon cake sa ating mga pans. I-divide po natin equally ang ating chiffon cake. After natin itong ilagay sa ating mga pans, itaktak po natin ito ng konti para po matanggal yung mga bubbles. And i-steam na po natin ito ng 20 to 25 minutes in medium heat para po hindi ito pumutok. Make sure po na kumukulo ang tubig bago po ninyo ilagay ang inyong mga cake. And takpan po natin ito ng takip na may tela para hindi ito matuluan ng tubig. After 25 minutes ay mag-toothpick test po tayo. Kapag lumabas na malinis, it means luto na po ito. Hahanguin po lang natin ito at palalamigin. Ayan na po at naitaob ko na rin po ito. So, tatanggalin lang po natin ang ating parchment paper. So, ayan, napaka-smooth po niya. Dapat po ay itinataob nyo agad para po hindi mag-deflate ang inyo pong chiffon cake. At hintayin po natin ito na lumamig. So, ayan, ngayong napalamig na po natin ang ating mga cake. Ayan, ito po yung dalawa. I-set aside po muna natin ito at gawin po natin ang ating frosting. So, narito po yung mga sangkap. Meron ako ditong 1 cup ng Everwhip whipping cream and 1/4 cup of powdered sugar. At saka nakaseparate na 1 cup na mashed kamote and 3/4 cup na mashed kamote. So, ipapakita ko po sa inyo kung bakit po hinati ko po sila. Ayan, and i-whip na po natin ito. Gamit ang hand mixer, i-whip po natin ang ating whipping cream until sa mag-double size ang kanyang volume bago po natin ilagay ang ating powdered sugar. Kapag nag-double size na po ito, ay gradually add ang ating pong powdered sugar while beating. Until sa makapag-form po tayo ng stiff peaks. At unti-unti nyo pong i-high speed ang inyong mixer. Kapag stiff peaks na po siya, ay okay na po ito. Kunin po natin yung 1 cup of mashed kamote natin. Ayan. At lalagyan po natin ito ng
at least 1/2 cup of whipping cream para po sa ating fillings. I-beat po natin ito until sa mag-combine ang ating kamote and ang ating whipping cream. And after that ay iset aside po natin ito. And then, i-mix na po natin ang ating 3/4 cup of kamote sa atin pong natitirang whipping cream. And mix po natin ito until sa fully combined ang dalawa. After po nito ay sisimulan na po natin ang pagdi-design. So, meron po ako dito ang improvised na cake board and meron akong turntable. So, ang unang step po natin ay maglagay po tayo ng konti sa baba ng ating or sa surface ng ating cake board. At ilagay po natin ang isa nating cake at ipagitna and then i-cut po natin ito sa kanyang center. So, ayan. Tsaka po tayo maglagay ng ating kamote fillings. Depende po sa inyo kung gaano po karami yung ilalagay po ninyo. So, sa atin pong recipe ay makakagawa po tayo ng 4 layers. Sa susunod pa po nating layers ay ganyan din po ang inyong gagawin. Ayan. At maglagay ulit ng ating kamote filling. Ipaikot po siya ng ganyan. Hatiin din po natin yung isa na cake po natin or chiffon cake po natin. Yan, para sa ating third layer ay ipaibabaw lang po natin ito at maglagay ulit ng ating kamote filling. And lastly, ilagay natin ang ating last layer. I'm very sorry na I was not able again to play my camera. Ayan, so naglagay lang po ako ng aking frosting sa ibabaw and sa mga gilid-gilid para po sa ating crumb coating or yung ating first layer of frosting. Ayan, so I am not a pro baker. Hindi po ako professional sa pagbe-bake. Kaya po, nahihirapan po ako na pakinisin ang surface ng aking cake. So, ang crumb coat po natin ay manipis lang dahil mamaya po natin ito ifa-final coat. Ngayon po ay i-final coat na po natin ang ating kamote cake. So, maglagay lang po kayo on top ng ganyan. Ayan. Magtira lang po kayo ng konti sa inyong frosting para po pang-design po natin ito mamaya. Then, ipaikot po natin siya ng ganyan para po may mailagay tayo sa mga gilid-gilid nito. So, nasa inyo po kung paano po ito pakinisin. Dahil sa akin po, talagang hindi po ako magaling. Yan, sa pagpo-frosting. Gusto ko lang pong i-share sa inyo guys kung ano po ang nalalaman ko. So, ayan, para po sa natira po nating frosting. Ayan, naglagay po ako sa piping bag. And, ang gamit ko pong tip ngayon or piping tip po ngayon is 1M. So, maglalagay lang po ako ng design sa baba. Bahala na po kayo kung anong design po ang ilalagay po ninyo. So,
So, sa akin, ganun lang po siya, kasimple. After po sa baba, ayan, maglalagay din po ako sa taas. So, pinaikot ko lang po siya ng ganyan and iangat lang po. So, again, nasa inyo po kung anong design ang ilalagay po ninyo. Huwag po kayong gumamit yung masyadong maliliit na piping tip kasi remember po ay meron tayong inihalo na mashed kamote sa ating frosting. Baka po hindi ito lumabas. Hindi lumabas ang ating frosting kapag maliit na piping tip po ang ginamit po ninyo. So, pwede na po siya na ganito na siya or pwede nyo rin pong ilagay or maglagay ng design. Ayan, kung hindi po kayo satisfied sa ganito kasimple na design. Pero dahil may natira pa ako sa aking frosting ay i-maximize ko na lang po ito sa ating cake. So, maglalagay po ako ng kahit anong design. Ayan, para lang po magamit ko lahat ng aking frosting. So, tara na po at mag-taste test. But before that, kung bago ka lang po dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong uploads dahil sinisigurado ko po sa inyo na marami pa po kayong aabangan ng mga recipes na pwede po ninyong pagkakitaan. So, ayan. Careful lang po kayo ha, kasi mataas po ang layer ng ating cake. Ayan. Taste time na po. So yan, napakalambot po ng ating kamote chiffon cake. Ang sarap, lasang-lasa mo po yung talagang lasa ng kanyang kamote. Ayan. Ayan po siya. Grabe. Ang sarap nito. Bagay na bagay yung ating whipped cream. Yan, kain pa tayo. So ayan, sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito at sana ay nakapagbahagi ako sa inyo ng konting kaalaman. Sa mga nagbabalak po na gawin itong negosyo, mag-costing po kayo sa inyong mga ingredients na nagamit or sa inyong mga expenses. Para po alam nyo kung magkano ang pwede nyong ibenta or i-price dito. And again, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod kong uploads. Ako pong muli si Marge and thank you so much po for watching. Bye!